Sa ibang balita naman, bukod sa pagiging palamura at tigasin ni incoming President Rodrigo Duterte, maraming bagay pa raw ang hindi alam ng publiko tungkol sa kanya. Sino raw ba ang mag-aakala ng dating bulakbol at bugoy na estudyante ang magiging sunod na Pangulo ng Pilipinas? At bagamat naniniwala sa Diyos, hindi raw naniniwala si Digong sa mga santo. Kilalanin natin ang ating magiging Pangulo sa aming eksklusibong report. Madalas daw na pasang-awa ang mga grado noon ni incoming President Rodrigo Duterte. Lagi raw siyang bulakbol sa klase. Kaya nga ang kanyang amang dating gobernador ng Davao, wala raw bilib sa sariling anak. My father died. He never thought that I could even finish high school or a college at that time. Hindi siya bilib sa akin. Kasi 75 lang talaga ako. I mean no respect to my father. I love my father. Ikaw, hanggang pantalan. That's the favorite of the Visayans. Hanggang pantalan ka lang. The pantalan is the place where you usually kargador ka. Nanghihinayang lang daw si Digong na hindi na inabutan ng kanyang tatay ang pag-upo niya sa Malacanang. Pero kung nabubuhay ang ama, tiyak na ikagugulat daw nito na magiging Pangulo na ng Pilipinas ang pasaway na anak. Kung buhay ang tatay ko, I'm sure dalhin ko sa hospital, ma-heart attack yun. Kita yung presidente. And even as mayor, magsabi, Jesus Mariusep, ano nangyari? Kahit si Duterte naniniwalang himala ang kanyang pagkapanalo. Do you believe, sir, in miracles? Do you believe in that? Yes. Miracle? Why? Yes. You know, my being president is really a miracle. You know that. I had no money. Nobody's giving me money because I was not rating. Ako, I believe in God. I have this deep and abiding faith in God, and I believe in miracle. My victory in this election is a miracle. Bagamat matibay ang paniniwala sa Diyos, aminado ang incoming president na hindi siya naniniwala sa mga santo na itinuturo sa simbahang Katolika. Hindi ako nag-ano ng mga santo-santo. Mga santilmom yan sila. Hindi man totoo yan. Why would you pray to, di ba alam, hindi mo nga alam kung 2,000 years ago, who can vouch for their character that they were good men? Malay mo, pinili yan sila ni Jesus Cristo. Wala ka dyan. I got in contact with God, not mga santo-santo. Ba't ka magluhod na tao sa luhuran mo? Kalukuhan talaga yun. I go to my parents because ang parents ko, ang totoo talaga mga santo. Dalawang insidente lang daw ang natatandaan ni Digong na umiyak siya ng todo. Pinakahuli ay nung bumisita siya sa puntod ng mga magulang nang masiguro na ang panalo sa katatapos lang na halalan. Ang isa pang insidente ay noong nakapasa siya sa bar exam. What did you Ano yun, lahat na yun, frustration sa pagod. I cried also when I passed the bar. Nandoon pa yung YMCA noon sa Aroseros. When the security guard told me, pumasa ka, kasi they got told of the list already. Yung YMCA, I went to the toilet and just cried. Just cried because I wanted to unload the tension, the stress. Bihira lang siyang tumawa at madalas dahil ito sa kanyang mga apo. Laughed. Yung mga antik sa mga apo ko, enjoy ako. Bukod sa mga apo, isiniwalat ni Duterte ang nagpapangiti pa sa kanya. Laugh? No, maybe smile. Ladies. I smile at ladies. Wala raw balak si Duterte na baguhin ang kanyang estilo. Kamay na bakal daw talaga ang haharapin, lalo na ng mga kriminal. I might offend a lot of people. I do not care. I offend the religious. I don't give a damn. My style is, I will do to you what you do to the others. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.